Okay, pag-usapan natin ngayon ang isa sa mga pinakamatapang at pinakamatagumpay na logistical plans sa kasaysayan. Isang plano na hindi lang basta nag-manage ng krisis, kundi nagligtas sa isang buong sibilisasyon. So, paano mo nga ba ililigtas ang isang buong bansa sa isang sabihin na nating 7 taong apocalypse? Tara, silipin natin ang isang kwento mula sa nakaraan na para bang isang modernong playbook para sa disaster preparedness. Game na? Yung bida natin dito, hindi siya yung typical na leader na iniisip nyo. Ang pangalan niya, Jose. Galing siya sa kulungan, tapos biglang, boom, naging pangalawang pinakamakapangyarihang tao sa buong Ehipto. At 30 anyos pa lang siya noon. Paano nangyari yun, di ba? At hindi to simpleng promotion lang ha. Isipin nyo, sa isang salita lang ng faraon, yung buong bigat at kinabukasan ng Ehipto, ipinasa niya sa balikat ni Jose. Grabe yung tiwala. At syempre, may kasamang executive onboarding package yan. Yung sing-sing, yan ang corporate seal niya. Yung mga damit at gintong kwentas, executive suit yan. At yung karwahe, company car yan. Kumbaga, lahat yan mga malinaw na simbolo ng bago niyang kapangyarihan at otoridad. Tapos, para tuluyan na siyang maging parte ng sistema, binigyan pa siya ng bagong pangalan. Ipinagkasal pa siya sa anak ng isang makapangyarihang pare. So mula sa pagiging dayuhan, si Jose, officially, isa ng Egyptian elite. So anong unang-unang ginawa ni Jose sa bago niyang pwesto? Well, naglatag siya ng isang napakatapang na plano. Natatagal ng 14 na taon. Grabe, di ba? Tingnan natin kung ano to. Yung plano niya, simpleng pakinggan, pero sobrang talino talaga. Basically, may 2 phase. 7 taon ng pag-iipon habang sagana pa ang lahat. Tapos, susundan ng 7 taon ng pamamahagi kapag dumating na yung taggutom. Ibang klase yung foresight, no? Long-term planning yan. Ang pinaka-importante dito, yung pagkakaintindi na yung 2 phase na to konektado. Hindi pwedeng isa lang. Kailangan mong mag-ipon para may maipamigay ka at wala kang maipapamigay kung hindi ka nag-ipon in the first place. Simple logic, pero napaka-epektibo. Okay, so paano niya inumpisahan tong napakalaking project na to? Paano niya ginawa yung execution? Tara, alamin natin. Dito makikita yung galing niya sa logistics. Imbes na ilagay lahat ng naipon sa isang central warehouse, ang ginawa niya, iniimbak niya yung mga ani sa pinakamalapit na syudad. So inilagay niya yung supply exactly kung saan magkakaroon ng demand. Napakatalino. At grabe, yung operasyon naging sobrang laki na hindi na nila kayang bilangin. Isipin mo na lang, parang sinusubukan mong bilangin yung buhangin sa dagat, ganun karami ang naipon nilang butil. Umabot sa punto na sinabihan na lang na yung matigatala, wag nyo nang itala, hindi na natin kaya, sumuko na yung mga accountant kumbaga. Talagang beyond measure yung success nila sa pag-iimbak. Pero alam mo, habang busy siya sa pagligtas sa bansa, hindi niya pinabayaan ang personal niyang buhay. Nagkaanak siya. Yung panganay niya, si Maneses. Yung pangalan parang simbolo ng pag-move on niya mula sa lahat ng pinagdaanan niyang hirap. Tapos yung pangalawa niyang anak, si Ephraim, patunay naman to ng tagumpay niya. Mula sa pagiging alipin sa lupaing yun, mayon, siya na yung tagapagligpas. Grabe yung journey, di ba? Isang totoong comeback story. Okay, so natapos na yung 7 taon ng paghahanda at exactly as predicted, dumating na yung kinatatakutan ng lahat. Nagsimula na ang krisis. Biglang natapos yung panahon ng kasaganaan at ang pumalit, isang matinding taggutom na hindi lang sa Ehipto naramdaman kundi sa lahat ng mga karatig lugar. At dito, yung utos ng paraon sa mga tao, pumunta kayo kay Jose, napaka-powerful niyan. Ibig sabihin, full trust and confidence. Buong operational control na kay Jose na siya. Siya na talaga yung go-to guy para sa survival ng buong bansa. Dahil sa krisis na to, biglang nagbago yung balanse ng kapangyarihan sa resyon. Ang Ehipto, sa pamumuno ni Jose, sila na yung may hawak ng lahat ng baraha. At dito na nga, inactivate ni Jose yung phase 2 ng plano niya. Binuksan niya yung mga embakan, pero hindi bara-baraha. Maingat yung pamamahagi ng pagkain para ma-manage yung supply at maiwasan ang gulo. At ito yung naging resulta ng lahat ng paghahanda nila. Kung titingnan mo yung global food supply noon, halos lahat nasa kamay ng Ehipto. Sila, literally, ang naging food superpower ng mundo. Kaya sa dulo ng lahat, hindi lang nailigtas ni Jose ang Ehipto mula sa gutom.
Ginawa pa niyang sentro ng ekonomiya ang bansa. Lahat ng mga kapitbahay nila sa kanila na umaasa para lang makakain, imagine that. So iniiwan tayo nito ng isang tanong, di ba? Sa panahon natin ngayon na puno rin ng mga pandaigdigang krisis, ano kaya ang mga aral na pwede nating pulutin mula sa isang planong nabuo 3,000 taon nang nakalipas? Siguro yung aral dito ay yung kahalagahan ng foresight, ng maayos na pagpaplano at ng matatag na leadership kapag kaharap na natin yung mga problemang parang imposible.